Sa huling bahagi ng taong 2002, buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, October 1, 2002, nang pailawin ang Ancient Wonders at makasaysayang Colosseum sa Italia. Ito ay bilang pag-celebrate sa pagsuspinde ng hatol na kamatayan sa ating bansa. Tayo lang batikan sa mga sandaling ito ay tahasan ang pagtutol sa ganitong pagpataw ng parusa. Sumunod na araw, October 2, 2002, ng isang pagsabog naman ng maganap sa isang karaoke bar sa Malagutay District sa Zamboanga City na malapit din sa isang military depot. Sinasabing umabot ng 25 ang sugatan kabilang ang isang Amerikanong sundalo. Narelease naman October 3, 2002 ang kantang Half-Life ng American singer na si Duncan Sheik. Kantang sikat sa mga panahong ito, lalo na sa mga eskwelahan dahil madalas itong patugtugin sa mga school program. October 5, 2002 sa UAAP, nang wakasan ng Ateneo Blue Eagles ang 4-year title streak ng De La Salle Green Archers. Ito ay sa UAAP Seasons Men's Division Finals sa taong ito 2002. Samantala kung paanong binalot ng ating bansa ng takot dahil sa pag-aasik nga ng lagim ng mga terorista noong October 12, 2002. Nang maganap naman ng di malilimutang terrorist attack sa Bali, Indonesia o yung tinatawag na 2002 Bali bombings. Ang serye ng pangbobomba sa dalawang nightclub at isa pang malapit naman sa US Consulate sa Denpasar. Sinasabing 202 ang binawian ng buhay, kabilang ang 88 mga Australiano, 38 mga lokal at iba't iba pang mga lahi. At ang pangyayaring ito ay nagresulta ng pagbaba ng turismo sa nasabing lugar. 9 early morning masses? Sa buwan ding ito ng October 16, 2002, nang may palabas naman sa mga sinehan ang pelikulang 9 Mornings. Kwento ito ni Jean na ginampanan nitong si Piolo Pascual na nang mamatay ang kanyang girlfriend ay nawalan ng direksyon ng buhay. Siya ay pinamanahan ng kanyang lola ng maari-arian, pero ito ay sa isang kondisyon na kailangan niya munang kompletuhin ang 9 na misa ng simbang gabi. At sa kanyang pagkisimbang gabi makikilala niya ang teacher na si Elise na ginampanan naman ni Donita Rose. At dito ay madedevelop sila sa isa't isa. Magandang pelikulang ito dahil may papakita dito na magbabago itong si Jean dahil sa pagkakadevelop niya nga dito kay Elise. Hindi pa man nagtatapos o nagpapalit ng buwan, October 17, 2002, nang 2 bomba pa ang sumabog sa 2 shopping mall sa Zamboanga City. Ito ay sa Shoporama at sa Shopper Central, kung saan 5 ang binawian ng buhay dito. At nasa mahigit 100 naman ang sugatan. At ang pambobombang ito ay iniuugnay pa rin sa mga grupong konektado sa Jima'a Islamiyah. Narelease naman October 18, 2002 ang Hollywood film na The Ring, ang remake version ng 1990 Japanese horror film na Ringu. Kwento ng isang isinumpang videotape na kung sino man ang makakapanood ay babawian ng buhay sa loob ng 7 araw. Biglang may tatawag sa iyo at bubulong at sasabihin 7 days. Ibig sabihin ay may 7 araw ka na lang para mabuhay. At para mangyari iyon ay lalabas sa TV. Itong si Samara na sa dako naman sa Japanese version. At ito ang papatay sa tao ang nakapanood ng videotape. Bagaman remake ang naipalabas sa Hollywood, ay nadala naman ito ang kasikatan ng Asian version. Kaya naman tumabo rin ito sa takilya at kumita ng malaki. Na mula lang sa budget na $48 million ay kumita ito ng $249 million. Ganon kalaki. At sa kaparehong araw, October 18, 2002, isa pang pambobomba na naman ang naganap. At sa pagkakataong ito ay sa Maynila naman, isang bus ng Golden Highway Transit. Ito ay sa EDSA. At sa pangyayaring ito ay 20 ang sugatan at meron ding binawian ng buhay. At dahil naman sa success ng Inspector Gadget na isang animated series na naipalabas sa GMA7, October 20, 2002, nang ipalabas din ang kahawig nitong palabas, ang Gadget Boy and Heather. Isang bionic kid itong si Gadget Boy na punong-puno din ng mga gadget sa katawan, bagaman lagi nga lang sablay sa kanyang mga ginagawa.
Kaya naman laging to the rescue rin ang kanyang kasama o partner na si Agent Heather. At kasama rin niya ang kanyang robodog na si G9. At bilang bahagi ng Interpol ay tinutugis nila ang mga masamang loob. Pangunahin ang kontrabida ng palabas na si Spydra. Sa kaparehong araw, October 20, 2002, nang bombahin naman ng mga terorista ang main gate ng Fort Pilar Shrine sa Zamboanga City pa rin. Ito'y 2 araw pa lang ang nakakalipas matapos bombahin niya ang Golden Highway bus sa Metro Manila. Isang Philippine Marine na nagbabantay sa lugar ang binawian ng buhay dahil sa dami ng tama ng shrapnel sa kanya at 17 naman ang sugatan. Sumunod na araw na-release ang international song na One Love ng boy band na Blue. Kanta ng pananatiling nakahawak sa isang relasyon kahit pa marami ng pagsubok na pinagdadaanan. Sumikat ang kantang ito sa iba't ibang lugar sa mundo at syempre sa ating bansa. Isa pang haligi ng sining sa ating bansa ang binawian ng buhay sa taong ito, October 22, 2002. Si Nonoy Marcelo, na nakilala bilang isang cartoonist. Nang mga likha ay may mga temang satire at komentaryo. Ito'y sa ating lipunan at sa politika. Ilan sa kanyang mga nalikhang karakter o tauhan ay itong sina Tisoy at Ikabud. Na-master niya ang paggamit ng sense of humor sa kanyang mga karakter. Kaya naman lalo itong kinaaliwan ng mga mambabasa at sumikat sa ating pop culture. October 25, 2002 naman nang marilis ang Hollywood movie na Ghost Ship. Isang supernatural horror film, kwento ng salvage crew sa Bering Sea, kung saan meron silang natagpuan na isang luxury ocean liner na 40 taon nang nawawala, 1962 pa, at sumakay sila dito. At dito rin ay matutuklasan nila na haunted na pala ang nasabing barko, hanggang sa malaman din nila na pinamamahayan na pala ng evil spirit ang lugar, at dito ay mag-i-struggle sila para matakasan ito. Sisikat naman sa taong ito ang Backstreet Boys song na Drowning na narelease sa late 2001. Ang kantang ito ay nakapasok sa napakaraming mga top chart kabilang ang Billboard Hot 100 at sumikat din ng gusto sa Europe at sa ating bansa. At sa taong ito, October 27, 2002, nang i-launch ng GMA7 ang kanilang Kapuso branding. Kaakibat ang temang serbisyong totoo. At dito na sa pagkakataong ito ay ilo-launch ng panibago nilang theme song na kinanta nitong si Miss Regine Velasquez. Sumunod na araw, October 28, 2002, nang magpasimula naman sa ABS-CBN ang Ekomoda, isang Colombian telenovela na masabing sequel ng telenovelang Yosoy Betty La Fea o yung Betty La Fea na naipalabas naman sa ating bansa sa GMA7. Kung saan dito sa Ekomoda may papakita naman ang married life nitong sina Armando at Betty at magkakaroon din dito ng mga bagong karakter. Na-release naman October 28, 2002 ang kantang Lose Yourself nitong si Eminem. Kantang sumikat ng gusto lalo na dahil naging soundtrack ito ng pelikulang 8 Mile na biographical film din niya. Kantang may kahulugan na nagpapahalaga sa darating na oportunidad sa ating buhay. Ang kantang ito ay nag-stay ng ilang linggo sa Billboard Hot 100 at puring-puri din ng mga music critics sa panahong ito ang rapping ability at pagsulat nitong si Eminem. October 30, 2002 na magpasimula naman ang Solar Sports. Ito ay isang TV network na nakabase sa Mandaluyong at ang flagship network ng Southern Broadcasting Network. TV channel na nakapokus sa pagpapalabas ng mga sports. Unang lumabas sa Sky Cable, Cable Link at iba pang mga local cable sa ating bansa. Karaniwang naipapalabas dito ang mga NBA games, Super Bowl, Olympic Games at maging ang mga laban ni Manny Pacquiao sa panahong ito. Mahirap bang intindihin ang pakiusap ko sa inyo? Ang singsing na yan na magliligtas. October 30, 2002 ay naipalabas naman sa takilya ang sequel o masasabing kaparehong pelikula ng Bahay ni Lola, ang Singsing ni Lola. Isang Filipino horror comedy film na pinagbidaan itong sina Ay Seguera, Maxine Magalona, Gina Alhar, Joel Torre, Alan Kay,
Dindin Llanera, Maritone Fernandez at Gloria Romero. Kuwento ng isang pamilya na isinumpa kung saan ang lahat ng babae sa kanilang angkan ay mamamatay pagsapit ng edad na 18. At ang tanging makakapigil lang dito ay ang singsing ni Lola. Pero hindi ganun kadali na mapapasa kamay nila ang singsing na ito. Sa kabila naman ng seguridad, dahil nga sa takot na gawa ng kaliwat kanang pambobomba, ay nagpatuloy naman ang paggunita sa taong ito sa mga kamag-anak nating pumanaw. Ito ay sa unang araw ng Nobyembre. Ipinalabas naman sa GMA Network November 4, 2002 ang teleseryeng Habang Kapiling Ka na pinagbidahan itong sina Angelica de la Cruz, Tony Gonzaga, Victor Neri, Richard Gutierrez at marami pang iba. Bahagi ito ng GMA Telebabad na nagtapos taong 2003 na meron lamang 248 na episodes. Sisikat din sa taong ito ang kantang Blurry ng bandang Puddle of Mudd na nanalis pa late 2001. Second single ito ng debut album ng banda na Come Clean. Ang kantang ito ang naging 2002's most successful rock songs sa United States at nagtop din sa Billboard Mainstream Rock at Modern Rock Tracks at sumikat sa iba't ibang bahagi ng mundo, syempre sa ating bansa. November 6, 2002, nang may palabas naman sa mga sinehan ang pelikulang Kailangan Kita na pinagbidahan nitong sina Aga Mulak at Claudine Barreto. Kwento nitong si Carl, isang US-based celebrity chef na ginampanan nitong si Aga, na ikakasal sa kanyang supermodel na fiancé na si Chrissy, na kapatid ni Lena na ginampanan naman ni Claudine Barreto. Dangan nga lang dahil sa pagkadelay ng kanilang kasal ay na-develop itong si Carl dito kay Lena. Sisikat din sa taong ito ang kantang Basta't Ikaw ng grupong Jeremiah na nagkaroon din ng maraming mga airplay sa mga local radio stations sa ating bansa. November 7, 2002, nang mahulog naman sa Sipo River sa Rojas sa Isabela ang isang bus ng Dolbo Transit kung saan 8 ang binawian ng buhay. Sisikat din sa taong ito ang kantang Best in Me ng boy band na Blue. Ang kantang ito ay bahagi ng kanilang album na All Rise na na-release 2001 pa. Ito yung kantang masasabing signature song talaga ng grupo. Isang plane crash tragedy naman ang naganap November 11, 2002. Ito ay ang pag-crash ng Lawag International Airlines Flight 585 sa Manila Bay. May biyahe itong Manila to Ilocos at Batanes. Sinasabing pilot error ang dahilan dahil hindi nabuksan ang isang daanan ng gasolina papuntang kanang pakpak ng eroplano. Dahilan para agad itong bumagsak. At sa 34 na pasahero ay 15 lamang ang nakaligtas, kabilang ang mga piloto. Sa taong ito 2002 ay naging issue ang sobrang taas ng singil ng Meralco sa kuryente dahil sa tinatawag na Purchase Power Adjustment. Dahilan para batuhin ito ng kontrobersya na ikinadismaya ng mga Pilipino. At dito ay sasailalim ang Meralco sa investigasyon ng Korte Suprema. At ang naging resulta ay kinakailangang ibalik ng Meralco ang sobrang singil sa mga tao. Ibig sabihin ay magre-refund sila ng bilyong-bilyong halaga. Dahilan para umalma ang Meralco at ang mga sumunod na pangyayari ay laging brownout. Sisikat din sa taong ito ang kantang One Last Song ng boy band na A1. Kantang sinasabing isa sa pinakanakit na kanta sa ating bansa. Harry Potter. Na-release naman November 15, 2002 ang sequel ng Harry Potter film na Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ang Harry Potter and the Chambers of Secret. Ito ang second installment ng Harry Potter series na pinagbidahan pa rin ni Daniel Radcliffe bilang si Harry Potter. Grabe ang kinita ng pelikulang ito. Na mula sa budget na $100 million ay tumabo ito sa takilya ng $882 million. November 16, 2002 na magpasimula naman sa ABS-CBN ang television drama series na Berks na pinagbidahan itong sina Heart Evangelista, John Prats, Carlo Aquino, Angelica Panganiban at marami pang iba.
Palabas na tumatalakay sa buhay ng pagiging isang teenager at ang mga pinagdadaanan. Samantala nagkaroon din ng sequel ang sitcom na Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. na ipinalabas sa ABS-CBN. At ito ay ang Bida si Mr. Bida si Mrs. November 16, 2002. Kwento pa rin ito ng pamilya Magtanggol, ang mag-asawang Cesar Montano at Maricel Soriano, at ang araw-araw na takbo ng kanilang buhay. November 22 naman 2002 nang ma-release ang James Bond film na Die Another Day na pinagbidahan itong si Pierce Brosnan at ni Halle Berry, kung saan ay magkasama na lang pipigilan ng isang kalaban na balak sirain ang mundo sa pamamagitan ng laser. Isa namang timeless OPM na duwit ng mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid ang sisikat din sa taong ito, ang kantang Hanggang Ngayon. Isa sa pinakasumikat na OPM sa ating bansa. Sa taong ito ay nag-trending naman. Kumbaga ay pinagpiestahan talaga. Ang ginawang pictorial nitong si Diana Subiri sa flyover ng Mandaluyong. Ito ay para sa FHM Magazine. Dahilan para siya ay idemanda ng mayor sa lugar na si Mayor Abalos. Panahon din kasi ito ng kasikatan talaga ng FHM Magazine. Kaya naman kaliwat kanan talaga ang mga pictorial. Pagdating naman sa mga anomalya sa gobyerno, isa ang sinasabing overpricing daw ng Diosdado Macapagal Highway sa sinilip ng mga tao na nakakapagtaka raw na umabot ng bilyon ang halaga nito. At nang imbestigahan, ang grupong namahala ng pagbuo nito ay nagsipaglib naman ang lahat ng mga miyembro. Sa buwan naman ng December 2, na magpasimula sa GMA 7, ang drama anthology na Magpakailanman na pinag-usapan ng premyadong kapuso anchor na si Mel Chanco. Nakapoko sa pagpapalabas ng mga inspiring, emotional at challenging experience ng mga ordinaryong Pilipino at maging ng mga sikat tulad ng mga celebrities. Programang punong-puno at kapupulutan ng aral. Sa ABS-CBN naman, December 9, 2002, naipalabas naman ang anime na Beyblade. Isa din ito sa pinakanagustuhan na anime ng mga Pilipino. Dahil nga sa involve ang isang laruan o tops na parang trumpo na kung tawagin niya ay Beyblade. Dahil mas nakakadagdag din ng kasikatan kung merong involve nga na mga gamit o mga physical toys. Sisikat din sa taong ito ang kantang Swing Swing ng American rock band na All American Rejects. Debut single nila ito sa kanilang debut album na The All American Rejects. Nakakaindak at maganda ang tono sa kabila ng pagiging alternative nito. Dahilan para makapasok din ito sa Billboard Hot 100 at sa halos lahat ng top chart sa buong mundo. December 9, 2002, sa pang-eroplano ng Air Force ang nadisgrasya nang ito'y bumagsak naman sa isang factory sa Santo Tomas sa Batangas. Agad binawian ng buhay ang dalawang piloto nito dahil sa lakas ng impact ay nagkadurog-durog ang nasabing eroplano. December 18, 2002, nang ma-release naman ang isa din sa highest grossing film sa kasaysayan at sa Hollywood, ang Lord of the Rings 2 Towers. Second movie ito ng The Lord of the Rings trilogy na sumunod sa Fellowship of the Ring. At ang pelikulang ito ay kumita naman ng $951 million mula lang sa budget na $94 million. Christmas tree! Nagpasimula naman sa GMA 7, December 21, 2002. Ang pambata at pwede rin naman sa matanda na programa, ang Art School. Ito naman ay pinag-uusapan ni Robert Alejandro o mas nakilala sa tawag na Kuya Robert na isa ring reporter. Sumikat ang programa ito dahil nagustuhan ng mga manonood ang pag-host nitong si Kuya Robert. At syempre dahil sa ganda ng mga art na pinapresent sa programa. Samantala nagtapos naman December 25, Pasko 2002, ang 2002 PBA season nang magkampiyon ng Coca-Cola Tigers sa Selecta PBA All-Filipino Cup, kung saan hinirang na best player itong si Jeffrey Carriazo at finals MVP naman itong si Rudy Hatfield. Hands, future
South America, Australia. Isa namang unforgettable Hollywood movie din ang na-release sa kaparehong araw December 25, 2002, ang Catch Me If You Can, na pinagbidahan itong si Leonardo DiCaprio. Steven Spielberg na pelikula, kaya naman kasama din sa cast itong si Tom Hanks dahil paborito yata ito ni Steven Spielberg. Itong si Tom Hanks ay gumanap bilang isang agent na huhuli dito kay Frank Abagnale Jr. na ginampalan nga nitong si Leonardo DiCaprio. Itong si Frank Abagnale ay isang magaling na forgery criminal kung saan nagagawa niyang pekein ng mga pirma at nagpapanggap na iba't ibang mga tao tulad ng piloto, doktor at kung ano-ano pa. Ang pelikulang ito ay sinasabing base sa tunay na pangyayari. Samantala sa Metro Manila Film Festival naman, sa taong ito ay nakapasok naman ang mga pelikulang Agimat, Ang Anting-Anting ni Lolo, Ang Alamat ng Lawin, Dekada 70, Home Along the River, Hula Mo Huli Ko, Lapu-Lapu at Mano Po. Hinabol din last minute ang mga pelikulang Lastic Man at Spirit Warriors The Shortcut. Nagwagi bilang best film ang Mano Po. Second best film naman ng Dekada 70. Best actor naman itong si Eddie Garcia para sa Mano Po. Best actress itong si Aramina sa Mano Po. At best director naman itong si Joel Lamangan para pa rin sa Mano Po. Sa madaling sabi, hinakot ng Mano Po ang halos lahat ng parangal sa taong ito ng Metro Manila Film Festival. At ang pelikula rin ito ang sinasabing kumita ng pinakamalaki na nasa 69 million pesos na sinundan ng Lastic Man itong si Bossing Vic Soto na kumita naman ng 54 million pesos. Ito ay as of January 10, 2003. Magpapatuloy ang buhay nating mga Pilipino sa taong ito. Ito ay sa katapusan ng bahagi ng taon, ang Kapaskuhan at ang Bagong Taon. At patuloy din nating ipagdiriwang ang mga mahalagang okasyon sa kabila ng mga hindi magandang nangyari tulad ng mga karahasan, trahedya at issue ng politika. At sa taon ding ito, bagaman 2004 pa ang presidential election, ay nagiging matunog na ang pangalan ni FPJ bilang napipisil ng karamihan sa mga Pilipino na susunod na pangulo ng ating bansa. Ito ay dahil sa pangunguna niya sa mga survey. Gayon din itong si Raul Roco na pumapangalawa naman. At sa susunod na taong 2003 ay tatalakayin pa rin natin ang iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa tulad ng Oakwood Mutiny, ang patuloy na kaguluhan at karahasan ng dahil sa terorismo, ang pagsikat ng Meteor Garden at marami pang iba. At dahil din naman sa inyong kahilingan ay muli natin ibabalik sa isang buo ang taon. At muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At pa-follow na rin ang ating FB page dahil malapit na tayong mag-post dito ng mga trivia. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye-bye.